what's up? Ayan sa inyo, haragato kay Met! Laro para sa ating lahat! For today's video mga kalapatid is nandito tayo sa kalagitnaan ng bukid mga kalapas, ano, kasi hanggang ngayon nagbibilad pa rin tayo ng palay. Pero last day na ngayon mga kalapatid, ano? So ano nga bang purpose nung pagbili natin ng palay? Ano nga bang konektado dito? Anong konekta sa mga alaga nating kalapati mga kalapas? Kung gusto nyo malaman, samahan nyo ako! Let's go! So 3 days na tayo dito mga kalapatid sa gitna ng palayan. So kasi binibilad natin yung palay, wala naman tayong malawak na space para pagbiladan. So ginagawa namin, kung hindi sa punuhan, sa may gilingan mismo, dito sa may mga kalsadang hindi gano'n dinadaanan ng mga sasakyan para hindi makabulabog mga kalapatid, ano? So sa ibang lugar, may permit para dito sa pagbibilad, lalo na sa mga covered court kasi ginagamit yun for basketball, Makati. Alright? Pero pag dito sa amin kasi wala namang basketball kasi nga merong pandemya, tapos dito sa daan na nilalagay namin is wala naman halos mga kalas dumadaan, para siyang iskinita na type. Saka sa gitna siya ng bukid mga kalapats, ano? So sobrang init lang ng panahon pero wala tayong magawa kasi nung kailangan ng palay mabilad agad-agad. And yung ginagawa natin mga kalapats, ano, kapag gantong anihan, so ganito, i-share ko sa inyo mga kalapats yung gawain namin simula nung bata kami. So nagtutugtog na kami, namumulot na mga palay na nalaglag sa tracer, ibig sabihin sa may ginigiling ng palay. So yun yung iniipon namin para pag nakaroon na kami ng mga 5 sako, so yun yung ginigiling para sa ganun meron kami pambigas nung bata kami. Ganun po yung ginagawa namin, real talk, sa aming mga pinsan ko, si Moking, si Alpa, yung kapatid kong babae mga kalapatis, ano. Pero this time ito mga kalapatis, ano, bumili tayo ng palay na inani ng tito ko din, na siyang ating bibigasin. Ibig sabihin kapag natuyo, ipapakuno natin, papagiling natin, and then yung gagamitin natin pambigas mga kalapats. Kasi dito ang palay mas mura kaysa sa bigas. So normal naman na nangyayari yun mga kalapats, ano. And habol pa nating isa dito is yung darak, tapos yung binled, which is yung kinakain ng mga bibe, kinakain ng mga baboy. Yun yung pang susupply natin sa poultry supply natin, kaya kumuha na rin tayo nito. So ito mga kalapatis, ano, ayan yung binibilad namin palay. So pan 3 days na ngayon hanggang doon sa dulo ni Ikong, kasi sila Ikong kumuha rin ng palay para pambigas. So mapapansin niyo mga kalapats, open na open tong area na to kasi dito sa amin marami talagang palayan. Yan yung pangunahing source ng pinagkukunan ng aking yaman mga kalapats. Saka mga nyog. So mapapansin niyo yung mga malilit na bundok, puro nyog yan. And ito naman sa part namin, sa medyo patag na, so ano mga kalapats, palay, ayan. So ano bang ginagawa natin kapag binibilad natin yung palay? Shoutout nga pala sa mga gumawa na nito, mga na-experience to mga kalapats nung kabataan nila, especially hanggang ngayon, na nasa part din sila ng bukid mga kalapats, ano. So kapag kinadkad na namin yan, umaga pa lang, alas 6, nilalatag na yan. And then ang ginagawa niyan, every 2 hours, binabaliktad gamit nito. Ano bang tawag dito, Uncle? Halukay mga kalapatis, ano? Halukay ube. So ang ginagawa niyan, ituturo ni Kuya Teng TV. So papakita, i-demo niya sa inyo kung paano nga ba ginagamit yan. So ito is ginagawa lang din. Kukuha ka ng mga scrap materials katulad ng kahoy. So yun yung ginagamit para sa ganun, yan, maging ganyan. Para siyang tinidor mga kalapatids. Ayan. And then gaganyanin lang yan. So yan, simpleng buhay mga kalas. Gaganyanin mo lang siya hanggang doon sa dulo para sa ganun ang nun, mabaliktad yung palay na nasa ilalim para pantay yung pagkatuyo mga kalapatids. Ganyan yung pangunahing ginagawa. Kutsara. So ayan naman yung kutsara. So ginagamit naman yan for ipon. pang-ipon mga kalapas. Kapag pag-aakasin mo na, pag-ipunin mo na siya, lalagay mo na siya ulit sa sako. So ayan, gagamitin naman na gano'n para maipon sila sa gitna. Alright? So yan yung pangunahing ginagawa mga kalapatids, ano, kapag dito ka sa bukid talaga nakatira. So ang purpose mga kalas, bakit tayo bumili ng palay? So bali ano to, 23 na kaban, 23 na sako na tig 50 kilos. Alright? So ang purpose nito, kapag nabenta natin yung bigas, so pwede nating maging budget mga kalapatids, ano, magkakaroon tayo ng income, which is yung pambili natin ng patukan ng kalapati. Sandamakmak na patukan ng kalapati to. Ewan ko na lang kung maubos agad nila to mga kalapatids, ano. Pang isang siguro to, pang isang taon na supply natin sa ating mga alagang kalapati, especially sa mga bantam chicken din natin and other, tulad sila Kali, ayan. So syempre araw-araw sila kumakain katulad din ng tao. So kailangan talaga natin gumawa ng paraan para makasave tayo ng money at the same time magkaroon tayo ng pang araw-araw na kagamitan at daily needs natin mga kalapatids. So mainit na mainit yung panahon dito, pero kapag taga-bukid ka, titiisin mo talaga mga kalapatids yung init. Babad kami lagi dito sa may
araw mga kalabas. Wala kaming choice, wala kaming kakainin kung hindi namin to gagawin. Yun lang po yun mga kalapatids, ano. Sila ikong natuto na bata pa niyan, para sa ganung pagtandaan nila, alam nila yung kanilang gagawin. Mas maganda na bata pa, alam mo na yung mga responsibilidad na alam mo, na hindi ka naman ganong mahihirapan mga kalabas, ano. Alam mo sa sarili mo na pagdating ng araw, magagamit mo siya, may apply mo siya sa buhay mo kahit saan ka mapuntang lugar mga kalapatids. Yan ito mga kalapatids, ano. So itong kalaikong isaanin na, ilalagay na sa sako. So mapapansin nyo mga kalapatids, ano nga bang dahilan para anihin na agad at pwede nang kunuhin mga kalapatids, is kumuha kayo ng isang butel na may laman. Ayan. So basically kasi mga 2 to 3 days ang bilada nito, para sobrang tigas talaga. Kasi hindi kinukuno ng kunuhan kapag malambot yung palay mga kalapatids, ano. So ang gagawin natin, kukuha tayo ng isang ganito, isang butil ng palay, and then bubuksan natin, and then kakagatin natin. Doon natin makikita kung matigas na nga ba yung nasa loob nito, which is yung bigas mga kalapatids. Kapag nakita na natin na okay na, so pwede na natin silang anihin katulad ng ginagawa niyan mga sila yan, ganyan. Ipunin lang na gano'n, tapos wawalisin, and then ilalagay sa sako mga kalabs katulad nga nito. Ayan. Kailangan din may mga gamit kayo, pero kapag experience nyo naman to, syempre alam nyo na to mga kalapatids. So katulad nito, nabuksan ko na yung bigas niya. So agatin natin. So matigas na mga kalapatids, mararamdaman nyo naman yung pag matigas na talaga. So tingnan natin kung mapapakuno natin to, and ipapakita ko sa inyo yung kunuhan, para sa ganun meron ka idea kung paano nga ba yung process sa paggiling nito, kung bakit ito nagiging bigas mga kalapatids. Ito, dahil na kami mga kalabas, sa pag ganun lang kasimple, napakabilis, basta tulong-tulong, mabilis lang ang trabaho mga kalapatids, ano. So ayan, yun, ito yung kalaikong. So ikaw, halika, ilang ba dati, ilang ka ba dati binili nyo? 5, ba't ang ihabat at kalahati na lang? Ayan, yung kulyabes. Ayan mga kalabas, based sa research ni Ikong Lop TV, so kapag 5 kaban ang binili mong palay, kung i-start mo siyang binilad mga kalapatids, 5 kaban talaga yan, automatic. Pero as days goes by mga kalabas, habang tumatagal hanggang ma-reach niya yung pangatlong araw, mapapansin niyo magiging kalahati na lang yung 5 kaban. Kasi po, bakit bumaba na, asan na yung kalahati? Lilipad ba o ninakaw ba? Anong nangyayari? Ba't nawala yung kalahating kaban? Siyempre, sariwa pa noon. Ngayon, natuyo na po. Kaya talagang magkukuha din natin. Mababawasan na yung 5 kaban. Iimpis, didikit mismo sa may... parang magre-resiko. Ayun. Tawag nun. So parang agriculture na tayo dito mga kalabas. Balik na tayo dito. Ano daw? Pag wala daw tao, unti-unting lipad sa kabila at may init daw sobra daw. Yun, based naman yung kay Ikong. Pero ang katotohanan, sabi nga ni Papa, so umiimpis kasi yan. Ibig sabihin, dating bukang-buka siya, ngayon, sobrang dikit na yan sa bigas mga kalas. Ganun yung nangyayari, kaya umiimpis. Akala natin nababawasan, akala natin nadaya tayo sa pinagbila natin, pero hindi po. Normal po nangyayari yun mga kalas. Katulad tong sa atin, 23 na kaban, kapag inani natin tumawaya, magiging 22 na kaban na lang yan. Kasi yung mga walang laman, hindi naman po masasabi nga 100%, puro lahat may laman yan. Meron at meron pa rin mga walang laman dyan mga kalapatid. So ito, dideliver na namin sa kunuhan. Ayun yung kunuhan, malapit lang. Tingnan natin kung ipipila namin to ngayon. Pero paano muna, papalamigin muna namin para sa ganun hindi agad magdurog-durog kapag nilagay na sa makina para maging bigas mga kalapatids. So ayun mga kalapad, sa kasamaang palad, so inabutan kami ng ulan, pero yung namin, yung palad hindi naman nabasa mga kalapad. Saktong paglagay namin sa may lagayan, biglang bumusong ulan, kumidlat pa mga kalapatid. At ngayon lang tayo nakapag-outro kasi ngayon lang tumila yung ulan, ayun, medyo basa pa. So basa pa yung medyong part dito na kasi katataas lang ng ulan, katatapos hindi natin nagpatuka mga kalapad sa mga alaga natin. So hindi natin napakuno yung mga binilad natin palay kasi sobrang haba ng pila. Kasi pila-pila yun mga kalabas, hindi lang naman tayo nagpapakuno. Kasi sa amin, dire-diretso araw-araw may nag-aani, or else araw-araw may nagbibilad, araw-araw din may nagpapakuno para gawing bigas mga kalapatids. Hopefully bukas, mabidyo natin yung process kung paano maging bigas yung palay mga kalapatids, ano. So that's it for today mga, sana meron kayo natutunan, or else meron kayong nakuhang kumbaga parang binalikan
i-rewind mga kalapat sa mga ginagawa ninyo dati, sa mga naranasan din ninyo. So, sinare ko lang mga kalapats kung ano yung mga ginagawa natin na tiyak na nakatulong din sa akin para mabuild din ako mga kalapatid na ganun kahirap humanap ng pagkain na makakain na dapat bigyan natin ng halagaan mga kalapatid yung mga bagay na yon kasi yun ang tutulong sa atin mga kalapatid. So maraming salamat po sa pagsama sa video natin today mga kalapatid. Salamat kasi tumila na ulan. Pero tapos naman na yung ating bilad ng palay episode mga kalapatid. So hanggang sa muli mga kalapatid sa next episode natin. Hopefully nagustuhan nyo mga kalapatids. And after nun marami tayo pang biling patuka mga kalapatids. Damakmak na patuka yung ating may susupply sa mga alaga nating kalapati mga kalapatid. Shoutout nga rin po pala kay Sir Nap na bumisita kahapon dito sa loob natin mga kalapatids. And maraming salamat po sa pagsama sa video natin. Huwag nyo kalimutan subscribe sa aming Pigeon TV. Click bell button para updated sa mga video natin everyday para everyday. Okay, maraming salamat sa manood. Happy flying and ingat mga kalapatids.